Grabe mga kababayan, breaking news! Senator Amy pinanindigan talaga itong isinasagawang Senate hearing na part 2 kasama si General Bato. Yun nga lang mga kababayan, walang nagpunta kahit isa sa mga pinatawag nila. Grabe, mainit po ang nangyayari ngayon. Bumabaliktad na po talaga yung sitwasyon dahil marami kasing nagtatanong at questionable itong ginagawa ni Senador Amy ay pakitang tao lang daw at parang hindi sincero. Ngayon mga kababayan, talagang pinapanindigan po ni Senador Amy na talagang binangga niya po ang kanyang kapatid na Pangulo. Dahil kinokontra na ngayon yung talagang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos na talagang gusto niya talagang isalba itong nangyaring pagka-aresto kay Tatay Digong at iniimbestigahan niya talaga kung meron talagang paglabag. Kasi siyempre yung iba kasi na bumabatikos sa kanya, parang pakitang tao lang. Ngayon mga kababayan, pinakita talaga niya yung tapang niya. Ngayon, walang nagpunta, mukhang magpapadala ng subpina o warrant of arrest sa mga pinatawag kaso hindi nagpunta. Ano kayong mangyayari mga kababayan? Ang tapang ni Senador Amy kasama ni General Bato dito. Grabe na mga kababayan, mukhang alam nyo na. Ano kayang mangyayari dito? Grabe si Senador Amy, napakatapang niya talaga. Napakita lang niya talaga na wala siyang kinikilingan. Kahit kapatid niya, susuwayin niya para lang sa katwiran mga kababayan. Pakinggan po natin itong nangyayaring ito at mag-react po kayo. Yung subpoena for cabinet. Uy, okay lang. Yes, marami pong subpoena. Tulad ng sinabi ko kanina, kung ang sigaw ng taong bayan para kay dating Pangulo, Presidente Duterte, ay bring him home, ang sigaw ko naman sa ehekutibo, bring them here sa Senado para may testigo tayo at maliwanagan ang mga tao. Napakarami pong tanong. Ngayon, dala-dala ko ang iba't ibang subpoena. Pagkahaba-haba po ito, hindi naman siguro covered ang bawat pulis ng executive privilege at ng subjudice. Andito yung mga subpoena para kina Jean Fajardo, General Nick Veloso Torre, ang ating mga sekretary, Special Envoy Marcos Lacanilaw. Ang dami po ang dami-daming hindi sumipot, kaya hindi tayo makausad sa atin. Andito rin si General Marbil. Ang dami pong subpoena. Ang problema ko talagang kinakailangan pirmahan ito. Dalawa ang pinadala ko kay Senate President Cheese Escudero. Pero nung Lunes pa inaantay ko, hindi pa lumalabas. Ngayon magpapadala ako muli. Sana naman pirmahan at lumabas na itong subpoena. Grabe mga kababayan, ipapasugpi na sila. Yung si General Torre, si General Marbil, at iba pang mga dito, yung pinatawag na hindi nagpunta. Naku po mga kababayan, bakit kaya? Grabe na ang nangyayaring ito. Babaliktad na ba ang mga kababayan? Ang sitwasyon? Talagang ang sigaw kasi ng mga kababayan natin, bring him home, Duterte. Ngayon naman mga kababayan, ang panawagan ni Senador Amy, bring them here, yung mga pinatawag na hindi nagpunta. Kasi mga kababayan, kung talagang may paglabag talaga dito, sagutin nila, hindi sila nagpunta. Kaya ito mga kababayan, naku po, babaliktad ang sitwasyon yata dito mga kababayan. Ano sa tingin nyo po? Talagang mga kababayan bakit kaya hindi sila nagpunta? Naku po, kaya ito mga kababayan, 4 yata na sugpina ito na ipapadala sa mga hindi nagpunta dyan sa Senado para ituloy yung pagdinig tungkol sa pagkaka-aresto kay Tatay Digong. Ano kaya sabi ni General Bato? Pakinggan po natin. Evidence or ng mga documents from PNP. Noon pa. Kaya hindi ko na naniniwala na walang kooperasyon na ginawa ang gobernong ito sa ginawang investigasyon ng ICC. Dinay sila ng dinay, pero pangilalim, ginagawa nila yung kooperasyon. Sinabi na ni Senator Albert, di ba? Saan hinaos yung mga taga-ICC?
Raffles, Raffles, Midas Hotel, Diamond Hotel. Diamond Hotel, Atos Expense. Ano yung natin kung Atos Expense yun? Sino na-accommodate sa kanila? Diba, gobyerno rin natin. Sir, may information ako about your warrant. Wala akong informasyon. Bahala na. Kung mayroong warrant, sige. Tingnan natin. Sir, but how are you preparing? Ha? Dito sa Luzon, sir? Nakakakampanya ka dito sa Luzon? Or more on Oo, nagkakampanya ako. Hindi limited Ha? ang inyong Walang limit. Kung saan may imbitasyon, doon ako. Nagkataon lang na maraming tumatawag sa akin ng mga mayor sa Mindanao at saka sa Visayas. So, nandun ako sa imbitasyon nila. Pinuntahan ko sila. Sir, nagpre-prepare po ba kayo if ever may warrant, like may legal team na kayo na namamata at parang nag-killer na kayo sa mga abogado? Hindi naman. Kaya handa tayo. In fact, yung ginawa nga natin na petisyon sa Supreme Court, di ba, pending pa. Hinintay natin yun. That's one of my preparations. Yung ginawa natin petisyon sa Supreme Court. But kung meron nga pong warrant, sir, how do you plan to confront it? Pupunta po ba kayo or lalabanan nyo rin sa court? You will assert na dalhin kayo sa As I've korte? said, hindi ko nirecognize yung jurisdiction ng ICC. If yung warrant na yan ay galing sa ICC, to hell with them. Pero kung warrant na yan ay galing sa ating local court, respetuhin ko yan. Kapag galing sa Supreme Court o galing sa RTC, respetuhin ko yan. Pero kung galing sa ICC, So same yung stand nyo, sir? ha? Same lang yung stand nyo. If it's coming from ICC, well, No. hindi. Kung kami from ICC, hindi ko nirecognize yan. Oh. Alright. Sir, nasabi nyo kayo... Sorry. Sir, kumusta may communication na kayo kay PRID? Wala nung... No plans of going Napakinggan po natin itong reaction ni General Bato. O kung merong warrant of arrest din na gaya ni Tatay Digong na hinuli ng ICC, hindi daw niya igagalang. Pero pag galing po sa sa Supreme Court dito sa Pilipinas, irerespeto daw niya ito, mga kababayan. At sabi din niya dito, hindi siya naniniwala na walang cooperation ng government between the ICC sa pagka-aresto ni PRRD. At meron din tayong napanood, mga kababayan, na inamin talaga ng taga-ICC na meron talagang brain yung government ng Philippines sa pagkaka-aresto kay Tatay Digong. Kaya ito po yung nangyari. Kaya madali pong naaresto dahil itong Philippine government mismo ang talagang atat na ibigay si PRRD sa korte ng ICC, mga kababayan. Anong reaction nyo dito, mga kababayan? Talagang mainit na ang mga sitwasyon dito. Bumabaliktad na po ang lamesa. Ito'y pumapanig na po sa... Alam nyo na, mga kababayan, di ba? Ang kahilingan po ng napakaraming mga Pilipino ay makauwi si PRRD. Ngayon, mga kababayan, mukhang yung lamesa bumabaliktad na po. Pumapanig na po sa katwiran dito, mga kababayan. Kasi talagang maraming naniniwala na mali ang pagkahuli kay PRRD. Kaya salamat po sa inyo, mga kababayan. Mag-react po sana kayo. Ano po ang mangyayari ngayon na parang bumaliktad ng lamesa na yung dating humuhuli ngayon, sila naman ang mahuhuli. Itong isinagawang Senate hearing na part 2 na pinangunahan po ni Senador Amy at General Bato. Pero wala pong nagpunta. Kaya po mag-i-issue daw sila ngayon ng parang sugpina o warrant of arrest. Di natin alam kung anong mangyayari, mga kababayan. Kaya mag-comment po kayo. Anong reaction nyo? Salamat po.